Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay pinigis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang katatawaran ng makakasalanan. Sister, totoo bang may bagong dating sa atin? Ang sabi kasi ng padre, may susunduin daw tayo sa ginagawang tulay. Totoo nga, sister. Ang sabi nga, nung nakaraang buwan pa nga daw dapat siya dadating dito. Kaso, ipaayos daw muna ang simbahan. Alam mo na. Sister! Tulungan ko na po kayo. Balain ka na. Salamat ha. Hinihintay po ba kayo? Oo. Ano nga po pala, sister? Naniniwala po ba kayo na dugo ng mga bata ang ginagamit pang patibay ng tulay? Anak, taliwas yan sa turo. Huwag kang naniniwala sa mga pamahiin, lalo na kung hindi maganda. Si sister na ba yun? Saan? Ayun o, yung may kasamang bata. Wala kayo. Kanina pa po kayo hinihintay ni Padre. Ay, sige kung gano'n, halika na. Nakakahiya naman kay Father. Sige anak, mag-ingat ka pag Paalam, sister. Paalam po. Nariyan na pala kayo. Kumusta naman ang biyahe, Sister Catalina? Padre, ang layo po pala ng simbahan na ito. Ngunit sulit naman po, sapagkat tunay na napakaganda. Mas lalo pang gaganda yan, lalo na't pinapagawa pa lamang. Oh, Salazar, bukas na yan, maghapunan ka muna. Sige po, Padre. Ikaw ba, naghapunan ka na? O siya, daling mo na gamit mo sa bahay ng mga madre dito ng simbahan. Mag-iingat kayo ron, ha? Si Padre naman, tinatakot ka lang yan, sister. Maganda at maayos doon. Mabuti pa magpatungo na tayo ron. Paalam, Padre. O sige na, mauna na rin ako. Paalam. Ilapag yun na lang ho dyan yung mga gamit niya, sister. Mabuti ba, sister? Magpahinga po muna kayo. Untik paalala po pala, medyo nagloloko po yung kuryente natin. Pahinga na po kayo, ah. Sige po, salamat po. Magkita na lang po tayo mamaya. Mauna na po kami. Sige po. Sister, natatakot ako. Ha? Saan? Sa bagong madre? Hindi. Hindi ko alam. Oh, nasaan na si Sister Catalina? Iniwan na po namin siya sa kumbento para magpahinga. Mabuti. Tatagan niyo ang inyong pananampalataya, ha? Manalangin kayo palagi, lalo na't ginagawa pa lamang ang ating simbahan. O sige, magpahinga na kayo. Papa, Father. Sister, anong ginagawa mo? Aalis na ako, sister. Bakit naman, sister? Kadarating ko pa lamang. Saglit pa lang tayo nagkakasama. Tama ka, sister. Nandito ka na. Hindi na ako kailangan dito. Meron naman ang bagong madre. Sister, pero bakit bigla hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Ayoko na matulad pa sa mga dating madre. Anong ibig mong sabihin? Siya, mag-iingat kayo. Pagdarasal ko kayo palagi. Paalam. Sandali lamang, susubukan ko siyang kausapin. Sister! Ay, pasensya na po. Okay lang ho. Teka, kayo ba yung bagong madre? Opo. Magandang gabi po, sister. Magandang gabi rin po. Nakasalubong niyo po ba si Sister Amara? Opo, nagmamadali nga po siyang umalis eh. Bakit kaya biglaan ang pag-alis niya? Ewan ko lang po. Hindi ko naman po masisisi kung nagmamadali siyang umalis. Ano pong ibig niyong sabihin? Usap-usapan po kasi dito sa baryo natin na sa tuwing ginagawa ang simbahan, tuloy-tuloy na rin po ang hindi kaaya-ayang nangyayari sa mga madre. May paniniwala rin po na nagpaparamdam daw. Mang Berto! Magandang gabi po, sister.
Nakapaglinis na ho ba kayo ng kumbento? Hindi pa po, sister. Sige, Garad, maglinis ka na ho at huwag mo na munang guluhin si Sister Catalina. Sige po, sister. Sister, yun nga pala si Mang Berto, tagapaglinis ng kumbento natin. Matagal na rin siyang tagapaglinis doon. Sa totoo ngayon, naabutan niya pa yung kauna-unahang madre dito. May nasabi ba sa inyo si Mang Berto? Wala naman ho, sister. Sige po, kung may masasabi man sa inyo, huwag niyo nalang pansinin. Mapagbiro talaga yung tagapaglinis natin. Sige po, sister. Sige po, magpahinga ka na. Sige po. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sigurado ka bang wala ka talagang narinig kanina, sister? Sister, ba't nag-iimpake ka? Huwag mo sabihin aalis ka na rin. Ayoko na magbulag-bulagan. Matagal na namin itong nararamdaman. Dapat matagal na akong umalis. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Dalawang madre na yung namatay dahil dito. Ayoko nang sumunod. Sino? Dahil saan? Unang biktima si Sister Josefa. Ang susunod naman ay si Sister Esmeralda. Gina, sarado na po ang simbahan. Kukunin din nila sa inyo ang lahat. Totoo bang mga sinasabi mo? Naguguluhan ako, sister. Ako rin, sister. Pero ang mabuti pa kay Padre mo na lang tanungin lahat ng gusto mong tanungin. Pero sa tingin ko, ikaw lang din makakasagot ng lahat ng gusto mong tanungin. Paalam, sister.
Ano bang ibig mong sabihin, sister? Father, hindi po ako nagsisinungaling. Totoo po ang sinasabi ko. Kitang-kita ng mga mata ko ang nangyari kagabi. Imposibleng mangyari yun sapagkat nasa kasulatan na. Father, kailangan ko pong malaman ang katotohanan. Kailangan ko pong maintindihan kung anong mga nangyayari. Kung ano ang tinutukoy ni Sister Amara at Sister Minerva. Sister Catalina, nais ko man sabihin sa'yo ang lahat, ngunit limitado lamang ang kaalaman ko. Father, pakiusap po. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kung gusto mong malaman ang totoo, sumama ka sa akin. Pumunta tayo sa lumang simbahan kung saan nagsimula ang lahat. Dito nang galing si Sister Clan. Ito ang magpapaunawa sa iyo ng lahat. Sinusulat ko ang liham na ito habang inaalala ang punot dulo nitong pagdurusa. Ang pag-ibig nating dalawa. Ngayon namulat na ako. Ikaw ang malaking kasalanang kailangan kong ihingi ng kapatawaran. Huwag mo na akong ibigin pa. Iaalay ko na ang aking buhay at dugo sa simbahan niya. Father, paano ko puputulin ang sumpang yun? Wala ring may alam, sister. Sa totoo lang, pakiramdam ko hindi lamang isa ang nagmumulto dito. Hindi lang si Sister Clara? Sino pa? Sa akin, paraan lamang ang naiisip ko, sister. Kailangan mong Father? Hindi maaari, Catalina. Huwag mong putulin ang sumpa, mapapahamak ka. Mag-alay ka ng tao. Huwag kang maniniwala, Catalina. Hindi mapuputol ang sumpa. Kailangan ng simbahan ng dugo ng banal ng Hindi. Hanggat hindi nakatayo ang simbahan, patuloy pa rin ang sumpa. Ibinigay ni Clara ang buhay niya para sa simbahan na ito. Marapat din nag-alay ang mga banal ng kanilang buhay. Hebreo Kabanata 9, versikulo 22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay inililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Huwag mong gamitin ang kanyang salita sa isang kamalian. Iaalay mo ang dugo para sa simbahan. Patibayin mo ito. Tuloy mo pagpapatuloy ng dugo ng mga bata sa ginagawang tuloyan. Tama na! Nag-alay siya ng kanyang dugo para sa atin. Narapat lamang na ialay ko ang aking dugo para sa kanyang simbahan. Dugo ng banal ang pampatibay ng simbahan.